Samantala, patong-patong na kaso naman po ang kakaharapin ng sumukong si alias Kama at 4 na iba pang sangkot sa pagsabog sa Jolo Cathedral noong pong nakaraang linggo. Napag-alaman din na hindi mga Yemeni kung hindi Indonesian ang umano'y suicide bombers. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, dahil umano sa mas pinaigting pang operasyon ng mga otoridad laban sa mga nasa likod umano ng pagpapasabog sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral sa Jolo, Sulu noong isang linggo ay napilitan daw na sumuko sa mga otoridad ang mga pangunahing suspect dito kabilang si Kama Pae at 4 na iba pa. Sumuko nitong weekend sa mga otoridad ang isa sa mga pangunahing suspect sa pagpapasabog sa Jolo Cathedral na si Kama Pae alias Kama. Kasunod ding sumuko sina Albaji Kisae Gadjali alias Awag, Rajan Bakil Gadjali alias Rajan, Kaisar Bakil Gadjali alias Isal, at Salit Ali alias Papong. Kabilang umano ang 5 suspect sa grupo ng 22 Abu Sayyaf na pinamumunuan daw ni Hatib Hadjan Sawadjaan na pinaniniwalang responsable sa pagpapasabog sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral kung saan 23 katao ang nasawi at 75 ang nasugatan. Sa isinagawang paneling daw sa tahanan ni Kama, nadiskubre ng SOCO at EOD ang mga inassemble na IED at IED components. Sasampahan ng 5 ngayong araw ng mga kasong multiple murder at multiple frustrated murder sa Sulu Provincial Prosecutor's Office. 14 na iba pang suspect ang nananatiling at large kabilang ang utak di umano na si Sawadjaan, Makrim Habisi alias Makrim, Barak Ingug alias Barak Abdul Ghani, Usman alias Ubin, isang alias Arab Puti at siyam na John Does. Ang isa pa nilang miyembro na si Omal Yusuf ay nauna ng nasawi sa nauna ring operasyon sa Patikul. 3 naman kabilang ang 2 umanong Indonesian suicide bombers sa insidente ang napatay. Nailatag din, Connie, ng SITG Mount Carmel ang mga pangyayari mula January 8 hanggang sa mangyari ang pagpapasabog nitong January 27. Nagsimula umano ito sa tangkang pag-assemble daw ng isang nagngangalang Muksin at Usman ng IED sa Barangay Lati sa Patikul. Kalaunay, hindi nila na ito itinuloy. Matapos ang 4 na araw, nakipagkita raw si Sawadjaan kay Usman at Barak sa Bastyong Patikul at nagbigay umano ito ng pondo para sa bombing mission. Nitong January 21, isang di pa kilalang Indonesia na mag-asawa na nanatili sa Lampinigan Island ay naglayag papuntang Jolo naman gamit ang pump boat. Nakarating sila sa Jolo nitong January 24. Pagdating sa Jolo, sumakay ang mag-asawa sa tricycle papunta sa isang gasolinahan kung saan sinundo sila ni Papong, Awag at Rajan. Lahat sila ay sumakay sa isang jeep kasama ang 5 menor de edad o manong lalaki na bumabarin sa dinaanan nila. Pagdating ng Usaw sa Barangay Langhub, Patikul, malapit sa bahay daw ni Usman, nakasama na nila sina Kama, Barak, Makrim at Usman at nagtungo sila sa Sitio Bastion, Barangay Langhub, Patikul. Bumabaraw ang mag-asawa sa mga ngubat sa magubat na bahagi kasama si Kama at Barak kung saan naman daw nila nakatagpo si Sawadjaan para ituloy ang pagpaplano sa pambobomba. Alas 5 ng hapon itong January 26, ito yung bisperas, Connie, ng pagpapasabog. Sinamahan ng mag-asawa ng parehong may dalang trolley bags sa Barangay Lati, Patikul ni Usman, Barak at siyam na iba pa kung saan sila sumakay ng jeep papunta naman ng Jolo. Pagdating nila sa Jolo ng 5:10 p.m., bumaba ang mag-asawa sa isang gusali at nagtungo sa di alam na lugar. Kinabukasan, January 27, 8:28 ng umaga, pinaniniwala ang dinetonate na Indonesian na babae ang unang IED sa loob ng cathedral, habang ang Indonesian na lalaki naman daw ang nagdetonate ng pangalawang IED sa entrance ng simbahan. Mula sa mga fragments at components na na-recover na bomba sa lugar, ni-reconstruct ng forensic technicians ang 2 dinetonate na bomba at nalamang gawa ito sa GI pipes na nagsisilbi raw na casing at posibleng naglalaman daw ng ammonium nitrate fuel oil o ANFO compound bilang primary explosive charge. At napalakas daw ito ng secondary high explosive na posibleng PETN, TNT o RDX na pawang mga pampasabog na nagdulot daw ng shattering effect. Ang pampasabog daw na ito ay identified sa Abu Sayyaf Group dahil may mga kapareho na raw na siyam na IED ito sa 5 nakaraang pagsabog na isinagawa umano ng parehong terorisang grupo sa Basilan at Sulu noong 2016 at 2017. Sa mga ebidensya raw na ito, masasabing suicide bombing nga ang naganap sa kambal na pagsabog sa cathedral. Samantala sa mga sandaling ito, Connie, ay patuloy pa rin hinihintay ang resulta ng DNA test sa mga parte ng katawan na nakuha mula sa blast site na maaari raw magpalakas pa sa kanilang kaso na suicide bombing nga ang naganap sa
sa naturang pagpapasabog sa Jolo Cathedral. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Yes, about kay alias Kama pa rin, syempre sila'y sumuko at dinideny nga nila ang mga aligasyon sa kanila. Ano ang pangunahing sinasabi nila, sinasabi nga na para i-deny pa itong ganitong kadetalyadong report na ibinigay sa iyo ng PNP? Connie, linawin lang natin. Itong si Kama ay sumuko raw dahil sa massive operations at sinasabi sa atin ng ni PNP Chief Oscar Albayalde na posibleng natakot nga siya dun sa namamatay kaya sumuko na siya. Pero hindi niya kinaklaro yung pangalan niya dun sa insidente. Kung ikukumpara natin doon sa mga nakaraang mga natatandaan mo yung 4 na lalaki na naunang itinuro na nahagip ng CCTV na sila raw yung si alias Kama at yung mga kasamahan niya. Sila ay pumunta sa pulisya at kinlaro nila na wala silang kinalaman. Sa bahagi ni Kama, pumunta siya at iniharap niya ang kanyang sarili pero hindi niya nilinis ang kanyang pangalan. Pero dinideny niya na may kinalaman siya sa pagpapasabog. Pero yung 4 na kasamahan niya na sumuko, ang itinuturo ay si Kama. So, hindi nila, kumbaga bukod dun sa mga binahagi nilang mga impormasyon dun sa pulisya at doon din sa intelligence report na nakalap ng mga pulis, bukod pa dun sa mga eyewitness accounts, yun ay pinagsama-sama kaya nabuo ang ganito kadetalyadong insidente magmula nung January 8 hanggang sa nangyari yung papapasabog nitong January 27 ng SITG Sulu, Connie. Okay. So itong sinasabi kasi ni DILG Secretary Anyo initially na ang mga attempts ng pagpapasabog na ito ay to start a religious war. Ano ba ang sinasabi na ngayon ng PNP ukol dyan? Is it really final na just to start a religious war o talagang plano lang talaga ng terorismo? Bahagi yan, Connie, sa sinasabi rin ng Philippine National Police and even nung isang linggo, nung na-interview din natin, nagkaroon ng press conference si DND, Defense Secretary Delfin Lorenzana, sinasabi nila yung anggulo na ito ay higher level of a possible religious war. Pero talagang sinasabi rin ng mga authorities sa atin na it's plain terrorism. Itong naging sanhi ng pagpapasabog dito sa Jolo Cathedral. Gusto nilang ipakita na they are also talagang a force to reckon with. Itong Abu Sayyaf, itong Adyang-Adyang, pinapakita nila na talagang malakas silang puwersa para magpakitang gilas dun sa ISIS kung saan nais nilang maka-funnel o makakuha na mas marami pang pondo. So, bukod dun sa sinasabing religious war and plain act of terrorism, gusto nilang ipakita na isa silang matinding teroristang grupo na dapat pondohan ng ISIS para sa iba pang mga pagpapasabog na pinaplano nila, Connie. Yes, ang panghuli na lamang, Marisa, dahil nga nasa kamay na nga ng mga otoridad si alias Kama, siya na ba yung matuturing natin na pinaka-head nitong kanilang grupo? Hindi, Connie. Dahil si Kama ay isa lamang operative ni Sawadyaan. Ang Abu Sayyaf daw ngayon ay nahati dun sa dalawang faction. Si Radulan Sahiron na siyang pumalit kay Isnilon Hapilon na napatay nung Marawi Siege. At yung grupo naman ni Sawadyaan kung saan under sa kanya yung Adyang-Adyang group na nagtitrain ng mga mas nakababatang mga terrorists. Kumbaga parang as early as mga teenager, even before they reach yung ganung age na teenager, ay talagang inaalagaan na sila para ma-inculcate daw sa kanila yung talagang yung kumbaga yung mga pinaniniwalaan ng teroristang grupo para all the way maging ma-radicalize talaga sila. So ang sinasabi din sa atin, Connie, kaya maaga pa lang ay talagang tinuturuan na sila dahil at this stage ay bagamat meron ng suicide bombers na nakapasok sa ating bansa, isa raw nung Salamitan siege nung last year, Moroccan ang national ang nagpasabog daw dito o suicide bomber. Ngayon naman Indonesian terrorists, wala pa raw talagang mga Pinoy na suicide bombers. So ginagawa nila ito para ma-radicalize daw ng husto itong mga kabataan hanggang sa paglaki nila, inaalagaan sila para talagang ma-inculcate sa kanila yung mga itinuturo ng ISIS at ng iba pang mga teroristang grupo, Connie. Maraming salamat.
salamat sa iyong update sa amin, Maris Umali.